paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Barang ang tawag ng ibang tao sa mga insektong nagsasabog ng lagim. Mga insektong mabilis na dumarami at kasunod ng kanilang hindi mapigilang pagdami ang pagsasabog ng lagim. Mayroong kayang makapuksa sa mga insektong barang. So Elijah, bakit po kayo napailing? Hindi kita matutulungan, Primo. Bakit po hindi? Pamangkin buo niyo ko. Kapatid kayo ng nasirang nanay ko. Tiyahin ko kayo. Kahit pa. At naikwento ko na ho sa inyo dahilan ng pagpunta ko rito. Wala ho akong atraso kina Julio at Masong. Pero kinusunada ako at ginulpi ng mga sigang yun sa aming barangay. Wala na ako maitutulong sa'yo. Bakit ho wala? Alam kong isa kayong mambabarang. Noon yon. Noon ho? Hindi na ngayon. Natatandaan ko pa ang malagim na sinapit ng isa sa inyong naging biktima. May gumagalaw sa loob ng katawan ko. Sa paligid ng mga sugat na kinagat ng mga insekto. Gumagalaw ang mga laman sa paligid ng mga sugat sa kanyang katawan. Mga insekto bubuyog na lumalabas sa mga sugat sa katawan. Oo nga. May mga bubuyog ang mga sugat sa katawan ko. Lalong kumigiro ng mga sugat. Kitang-kita ko ang kakilakilabot na nangyari sa binarang ninyo. Tiyang, nilabasan ng mga bubuyog ang mga sugat sa katawan niya hanggang nalagutan siya ng hininga. Binarang ko ang lalaking yun.
Dahil pinagsamantalahan niya ang babaeng humingi ng tulong sa akin. Masama ang taong yun na pinatay ko sa barang noon. Masasamang tao rin ho mga nanggulpi sa akin. Mga siga ho sila na marami ng pinerwisyo. Kaya isinusuka sila sa aming barangay. Pagpasensyahan mo na lang sila. Sige na, makakaalis ka na. Pero Tia Elijah... Nagbagong buhay na ako, Primo. Tinalikuran ko na ang mga gawain ng isang kampo ng dilim. Hindi na ako nambabarang. At hindi na ako mambabarang kailanman. Saan ka galing, Primo? Amelia, bakit gising ka pa? Sagutin mong tanong ko. May pinuntahan lang ako sandali. Saan? Kanino? Sa mga taong makakatulong sa'yo para makapaghiganti ka kina Julio at Mulong? Amelia. Kabisado kita, Primo. Matagal na tayo nagsasama. 10 taon na ang ating anak. Alam kong sa lahat ng ayaw mo, yung ikaw ay maagrabyado. Kaya nga hindi ako matahimik. Hindi ako matahimik. Hanggat hindi ako nakagaganti sa mga taong may malaking atraso sa akin. Anong sinabi mo, Masong? Makarespakan tayo ni Primo? Oo, Julio. Kaya kahit nagiinuman tayo, alis tayo ha. Baka bigla na lamang tayong atakihin ni Primo. Bakit mo nasabing baka gumanti siya sa panggugulpi natin sa kanya? Kasi kaninang bumili ko ng pulutan natin. Ano? Nakasalubong ko siya at masamang tingin niya sa akin. Bakit hindi mo inupakan? Hindi naman ako dumidiskarte nang hindi ka kasama. Alam mo, hindi re-respect sa atin ang Primo na yon, Masong. Sigurado ako. Paano mo na siguro? Ay, duwag yun eh. Ha? Takot lang yung magulpi uli. Bagay. Manoy? Bakit umiyak? Napahaway po ako sa mga kalaro ko, Tay. Bakit? Kasi sabi nila, duwag kayo. Binugbog na nga pero hindi pa kayo lumabat. Hindi ako duwag, Nonay. Ba't di kayo lumabat? Nang bugbugin ni na Mang Uli at Mang Basaw. Anak, patutunayan ko sa iyo na hindi duwag ang tatay mo. Gaganti ako sa mga siga na nanggulpi sa akin. Talaga po, Tay? Oo, anak. Makikita mo, isang araw, masama mangyayari kina Julio at Masong. Malagim. Ano raw ang balak ng itay mo, Nunoy? Di niya po sinabi, Nay. Pero siniguro niya, gaganti daw siya kina Mang Julio at Mang Masong. Hindi tamang balak ng itay mo. Tama po yun. Kapag gumanti siya, lalo lang lalaki ang gulo. Kapag hindi naman gumanti si Itay sa mga nambugbog sa kanya, aakalain ng iba duwag. Duwag siya. Kakantsawan na naman ako ng mga kalaro ko. Baka mamaya, mapaaway na naman po ako. Huwag mong pansinin ang mga nangangantsaw sa itay mo para hindi ka mapaaway. Ay, mali na gumanti, anak. Kaya kakausapin kong itay mo. Sasabihin ko sa kanya na magpasensya na lamang siya. At mahirap makipag-away. Baka makamatay siya o siya ang mapatay. Magandang umaga ko, Tia Elijah. Primo, ikaw pala. Oo. Pinagdala ko kayo ng isang buwig na saging. Ito, Salamat. Alam ko, paborito niyo ang saging na sabay. Ako, ikaw talaga nag-abala ka pa. Kasi nagbabaka sakali akong mapagbibigyan niyo ako sa pakiusap ko. Ay, Primo, patawarin mo na lamang ang mga nanakit sa'yo. Yun din sabi sa akin ng asawa ko. Yun ang pinakamabuti mong dapat gawin. Pero Tia Elijah,
Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakagaganti. Sinabi ko na, wala akong maitutulong sa'yo. At hindi na yun mababago. Sige, itutuloy ko ng pagwawali sa bakuran. Tangka na. Mahirap kang pakiusapan, Chang. Kaya habang nakatalikod ka sa akin, gagawin ko ng balak ko sa pagbalik ko dito sa iyong tinitiran. Itong mga insekto, mga bubuyog na nasa bumbong ng kawayang nakasabit sa dingding, kukuha ko ng ilan sa mga ito. At ang mga insektong ito na kinakasangkapan mo dati sa pambabarang, ang mga itong gagamitin ko sa aking paghihiganti kina Julio at Masong. Gaganti ako sa kanila sa pamamagitan ng mga insektong barang. Hoy, bata! Oh, ako ba bang tinatawag niyo? Oo, ikaw nga. Liga, lumapit ka sa amin. Bakit niyo po ako tinawag? Anak ka ni Primo, hindi ba? Opo. May tatanong kami sa iyo eh. At sana magsabi ka ng totoo. Ano po yun? May binabalak ba ang ama mo na gumanti sa amin? Kung nagbabalak siyang resbakan kami, madaliin niya ka mo, ha? At nang magulpin na namin uli siya. Hindi niyo maaapi ang itay ko. Uy, bakit naman hindi? Pag binugbog niyo uli siya, lalabanan niya na kayo. Maniwala naman ako sa iyo. Kaya umanda kayo. Ano? Gaganti sa inyong itay ko. Tagal naman. Gagantihan niya kayo. Tama ang sinabi mo sa mga siga na kumausap sa iyo, Nonoy. Kasi mo, di ba sinabi niyo sa akin, gaganti kayo kay ng mga Julio at mga Masog? Yun talaga ang plano ko. Pero tay, dalawa po sila. Hindi ako natatakot sa kanila. Uy, kapag pinagtulungan kayo nun, baka mabugbog sarado uli kayo. Hindi na nila ako maaagampyado. Kung malaki na nga po sana ako, tutulungan ko kayo sa paglaban sa kanila eh. Makagaganti ako kina Julio at Masong, Nonoy, sa pamamagitan ng mga insektong ito. No? Mga babuyog po? Oo, anak. Kaya lihim na inaalagaan ko mga insektong ito dito sa bakanting kubo. At lagi ko silang binubusog sa malatang kanin at pinulbos na luya. At kapag sila'y dumami na, silang kakasangkapanin ko. Ang mga insektong bubuyog ang papatay sa aking mga kaaway. Ay! Ang dami na po ng mga alaga niyong bubuyog. Mabilis ang kanilang pagdami, Nonoy. Dahil lagi ko silang binubusog. Buti hindi nila kayo inakagat. Pati kami ni nanay, no? Hindi na tayo maaaring kantihan. Dahil ako ang kinikilala nilang Panginoon. Halos lahat po ng sulok dito sa bakanting kubo. May mga bubuyog. Tayo lamang nakakaalam nito, Nonoy. Opo, sinusunod ko naman po yung bilin niyo sa akin eh. Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Kahit po kay inay? Lalo na sa nanay mo. Bakit po? Kapag nalaman ng nanay mo na nag-aalaga ako ng mga insekto, malamang magduda siya na may balak akong masama. Oh? Dahil alam ng inay mo na may mga insektong maaaring magsabog ng lagim. Ano? Nonoy? Opo. May mga alagang insektong itay mo? Opo, inay. Mga bubuyog. Paano mo nalaman? Sinabi po sa akin ni Itay. Nasaan ang mga insektong yun? Ayaw niyang ituro sa akin kung nasaan. Mabuti pinaalam mo sa akin. Nagtataka po kasi ako doon sa sinabi ni Itay. Sabi niya,
Yun daw po mga bubuyog na inaalagaan niya, pwedeng magsabog ng lagim. Hindi mag-aalaga ng mga insekto ang itay mo kung wala siyang masamang binabalak. Pero Nay, paano po makakapagsabog ng lagim yung mga bubuyog? Huwag kang maniwala sa itay mo, anak. Yan po yung gusto kong malaman, kaya nga nagtapat ako sa inyo. Kahit na mahigpit yung bilin ni itay sa akin, huwag ko raw pagsasabi kahit kanino na meron siyang alagang mga insekto. Kasi hindi po niya sinasabi sa akin kung paano magsasabog ng lagim yung mga bubuyog. Huwag mo nang alamin ang mga hindi mo na dapat pang malaman. Nay! Sisitahin ko yung itay mo at pipigilan ko anuman ang kanyang masamang binabalak. Amelia, wala akong binabalak na masama. Ikaw na rin ang nagsabi, Primo. Hindi ka matatahimik hanggat hindi ka nakakaganti kina Masong at Julio. Nasabi ko lang yon dahil sa laki ng galit ko sa kanila. Bakit nag-alaga ka ng mga bubuyog? Wala akong inaalaga ang mga insekto. Alam kong hindi magsisinungaling ang nagsumbong sa akin. Bakit naman ako mag-aalaga ng mga bubuyog? Para magamit mo laban sa iyong mga kaaway. Para makapaghiganti ka sa pamamagitan ng pambabarang. Mabuti na lang. Hindi nalaman ni Amelia kung saan ako nag-aalaga ng mga insekto. Pero sino kayang nagsumbong sa kanya? Ilmo! Ha? Kanina ka pa namin inaabangan. Mabuti. Tumahan ka na rito sa kanto. Masong, Julio, wala akong atraso sa iyo. Alam namin, kami ang may atraso sa'yo. Kaya nakahanda kami sa pag-resback mo. Wala akong planong resbakan kayo sa ginawa niyong panggugulpi sa akin. O bakit nung minsan nagkasalubong na kayo ni Masong, masama ang tingin mo sa kanya? Oo, sama ng tingin mo eh. Pero, Pinagpasensyahan ko na lang atraso niyo sa akin. Bel, ayoko ng gulo. Buti naman alam mong dapat mong gawin. kung duwag ka din lang, lumayo-layo ka na sa amin. Baka mga tipang mga kamao namin, magulpi ka uli namin, no? Ha? Sige na! Silap na! Hindi ko pa tinulak eh. Hindi pa lalayo sa atin ang duwakang na yan. Duwag talaga eh. Kumanta kayo mulang Julio. Nabibilang na ang mga masasayang araw nyo. Ilang araw mula ngayon, matitikman yung lupit ng aking paghihiganti. Matitikman yung malagim yung kamatayan sa mga insektong barang. Tia Elijah, mabuti po dinatnan ko kayo dito sa inyo. Mabutit na parito ka, Amelia. Nababahala po kasi ako. Tama ka. Malamang may masamang balak si Primo. Kaya nag-aalaga siya ng mga insekto. Noong minsan po kasi, may nanggulpi sa kanya ng mga siga sa barangay namin. Nabanggit na yan sa akin ng asawa mo. Naparito na po sa kaingin ninyo si Primo? Oo. Nagsumbong siya sa akin na may mga nang agrabyado sa kanya. Kaya gusto niyang makaganti sa mga yun. Alam ko pong gusto niya makaganti sa mga nanakit sa kanya. Pero hindi po niya pinaalam sa akin na lumapit siya sa inyo. Gusto ng asawa mong ipaghiganti ko siya. Pero hindi ako pumayag. Dahil nagbagong buhay na ako. Ayoko nang magsagawa ng mga gawain ng isang kampo ng dilim. Ng isang mambabarang. Kaya malamang naghihinanakit sa akin si Primo. At nang malingat ako, ayun, kumuha siya ng ilan sa mga alaga kong insekto. Natatakot po ako sa maaaring gawin ng asawa ko. May katwiran kang mabahala. Dahil desidido si Primo na maghigante. At kaya nag-alaga siya ng mga insekto. Tia Elijah. Huwag kang matakot. Ako ang gagawa ng paraan para ang mga alagang insekto ng asawa mo ay hindi makapagsabog ng lagim.
Primo, mukhang naghahanda ka ng magtanim. Kayo pala, Elijah. Malawak na ang lupang nabubungkal mo. Oo. Naghahanda na ako magtanim uli ng mga mais. Tama lamang na sa gawain mo dito sa iyong kaingin ibuhos ang iyong panahon at atensyon. At hindi sa paghihiganti sa mga taong umagrabyado sa iyo. Chang, wala ho akong balak maghigante. Kung wala kang balak maghigante, hindi ka mag-aalaga ng mga insekto. Wala ho akong alagang mga insekto. Ay, hindi ako naniniwala sa iyo. Dahil hindi ka makatingin sa akin ng diretso. Ayan o. Nagkakaila ka. Nagsisinungaling ka sa akin. Elijah. Binabalaan kita, Primo. Huwag kang magkakamaling kasangkapanin ng mga insekto na yon sa masamang balak mo. At ako ang iyong makakalaban. Tay. May nagsumbong daw sa nanay mo. Na nag-aalaga ako ng mga bubuyog. Pero ayaw naman niyang sabihin sa akin kung sino nagsumbong sa kanya. Baka gusto lang niya kayong ulihin. Mahal. Ako hindi ako nagsusumbong kay Inay. Alam ko namang hindi mo ako ipahahamak, Nonoy. Kaya nga po, nagkaila ako kay Inay na makikipaglaro lang ako sa mga kaibigan ko kapag pupunta ako dito sa bakanting kubo. Hindi dapat masira ang plano ko. Tay, wala po yata kayo nakahandang pagkain para sa mga bubuyog. Hindi ko pakakainin ng ilang araw ang mga insekto. Magugutom po sila. Talagang sasadyain kong gutumin sila. Dahil may patatrabaho ko sa kanila. Ano po yung papatrabaho niyo sa mga bubuyog, Tay? Ano po? Hindi ko sinabi kay Nunoy kung bakit ko sinadyang gutumin ang mga bubuyog at kung anong ipagagawa ko sa mga insekto. Dahil baka madulas ang tila niyang magsumbong sa nanay niya o sa kanyang mga kalaro. Pero hindi ko na patatagalin ang aking paghiganti kina Masong at Julio. Ngayong narito na ako sa likod bahay ni Masong, aalamin ko na kung nasa bahay ang hayop na yon ngayong gabi. Masong! Nabili mo ako ng alak sa tindahan. Kapag hindi mo ako ibinili, masasaktan ka sa akin. Ako na! Sige na! Tiempo, nasa kanila si Masong. At umalis ang asawa niya. Kaya napag-isa siya sa kanilang bahay. Ngayong nagsusolo si Masong sa kwarto nila, pakakawalan ko na ang mga insekto para magsabog ng lagim. Bubuksan ko ng dala kong garapon. Lumabas kayong lahat sa garapon, mga bubuyog. Lumipad kayo para maibsan ang inyong gutom. Nakikita niyong lalaking yun na nag-iisa sa kwarto. Si Masong yun na may malaking atraso sa akin. Atakihin siya. Magpakabusog kayo sa laman at dugo ng taong itinuro ko sa inyo. Magsabog kayo ng lagim. Atakihin niyo si Masong. Patayin niyo siya. Kaaga rin ang asawa ko eh. Kung hindi ko pa sisindakin, hindi ako pipili ng mamam. Hindi ko wala akong kayod eh at siya lang kumikita sa paglalabada eh. Matsyetseta na ako sa bisyo ko. Kung hindi siya lumakad para bumili ng alak, talagang masasaktan siya sa akin. Ano yung ugong na yun? Parang may lumilipad ng mga insekto sa labas ng bahay. Sisilipin ko nga sa bintana. Aba, may mga insekto nga sa labas ng bahay. Mga bubuyog na nagkukumpulan at lumilipad. Lumilipad pa palapit sa akin. Naatakin yata ako ng mga insekto.
Aray ko! Aray! Nagkakagat ako ng bubuyog! Aray! Aray! Ah! Tay, bakit napapangiti kayo? Maasahan ko mga alaga akong bubuyog, Nonoy. Kahit ilang araw ko silang ginutom. Di niyo pa po pinapakain ng mga bubuyog? Hindi pa. Lalo po silang magugutom. Nabusog na sila kagabi. Ha? Saan po sila nabusog? Sa laman at dugo ni Masong. Tay, may binulong po ba kayo? Oo, wala anak. Kung gusto niyo, ako na lang magpapakain sa mga insekto. Wag na. Kawawa naman sila kung magugutom. Mula ngayon, hindi ko na sila pakakainin ng malatang kanin at pinulbos na luya. Dahil iba na ang magiging pagkain nila. Ano po papakain niyo sa kanila? Huwag ka na magtanong, Nonoy. Basta ang sinisiguro ko sa'yo, hindi magugutom ang aking mga alagang insekto. Hindi sila magugutom. Oh. Basta sundin lamang nila ang aking ipag-uutos. Aray ko. Ay, Julio. Mabuti dumating ka. Aray. Naparita ako kasi dumaan sa bahay namin kanina ang misis mo bago siya naglabada. At sinabi niya sa akin na may masamang nangyari daw sa'yo. Oo. Inatakay ko kagabi ng mga bubuyog. Tingnan mo. Mga bubuyog? Bakit ka naman naatakihan ng mga insect? Hindi ko alam. Basta't lumipad sila palapit sa akin at pinagkakagat ako. Ha? Kaya nga tingnan mo, halos matanda ng mga sugat ng mukha ko at katawan. Kailangan magamot ka. Nagpagamot na ako sa center bago ko pa dumating. Nalagyan na ng gamot ang mga sugat. Bakit parang namimilipit ka pa rin sa sakit? Kahit nilagyan ng gamot ang mga sugat ko, hindi pa rin mawalang hapde. Lalo pang kumikilot. Hindi yata mapapagaling ng mga gamot sa center ang mga sugat. Masong, bakit nanlalaki mga mata mo? Naramdaman ko. May gumagalaw sa loob ng katawan ko. Ano? Sa paligid ng aking mga sugat. Anong gumagalaw sa loob ng katawan mo? Sa paligid ng mga sugat mo, Masong? Ewan ko, hindi ko alam. Habang may gumagalaw sa loob ng katawan ko. Lalong kumikirot naman ang mga sugat ko. Masong? Parang may lalabas sa mga sugat ko, Julio. Napakasakit ng mga sugat ko. Napakasakit! Ano, Nonoy? Opo. May mga sugat si Masong sa mukha at katawan? Yun po yung kwento sa akin ng kalaro ko. Nakapit bahay ni namang Masong. May mga sugat daw po yung mukha niya at katawan. Parang kinagat ng mga insekto. At may gumagalaw daw po sa loob ng katawan ni Mang Masong. Doon sa paligid ng mga sugat. Kaya po, nagpagamot siya sa center. Kahit saan siya magpagamot, hindi siya gagaling, Nonoy. Tay, natutuwa po kayo sa nangyari kay Mang Masong? Alam mong may malaking atraso sa akin. Kawawa daw po siya, sabi ng kalaro ko. Ang mabisyo, mapagmalabis, at masamang tao na kagaya ni Masong ay hindi dapat kaawaan. Toy. Mabuti nga nangyari sa kanya. At dapat nga, hindi na magtagal ang kanyang buhay. Primo, may kinalaman ka ba sa nangyari kay Masong? Sa pagkakaroon ng mga sugat sa katawan niya? Wala, Amelia. Bakit nang maikwento ko sa yung nabalitaan kong paghihirap ni Masong? Napangiti ka pa. Kasi may atraso sa akin. Hindi mo dapat ikakatuwa ang masamang nangyari sa kapwa mo.
nakarma lang siya sa kasalanan niya sa akin. Puwera na lamang kung ikaw ang may kagagawan sa masamang nangyari sa kanya. Amelia, bakit mo naman ako pagdududahang may kagagawan sa paghihirap ni Masong? Dahil balitang kinagat ng mga bubuyog si Masong. O anong kinalaman ko ron? May nagsumbong sa akin na nag-aalaga ka ng mga insekto. Amelia, itinanggi ko na sa iyong hindi totoong nag-aalaga ako ng mga insekto. Malalaman ko rin kung nagsasabi ka ba sa akin ng totoo. Kung ayaw mo maniwala sa akin, bahala ka. Pagdudahan mo ko hanggang gusto mo. Wala akong pakialam. Nagtataka naman ako kay Itay. Ilang araw daw niyang hindi pinapakain yung mga alaga niyang bubuyog. Pero sabi niyo, hindi magugutom ang mga ito. Mukhang hindi gutom ang mga insekto dito sa bakanting kubo. Bala ko pa naman silang pakainin, kaya ako nagpunta dito na hindi alam ni Itay. Totoo nga. Nay! Totoo nga. May alagang mga bubuyog ang Itay mo, Nunoy. Nay, Hindi ko pa malalaman kung hindi ko naisipang sundan ka ng pahilim kanina umalis ka ng bahay. Matapos ko makitang kumuha ka ng kanin at luya. Tay, huwag kayong magalit sa akin. Kaila ka sa akin, Nunoy. Alam mong nag-aalaga ang Itay mo ng mga insekto dito sa bakanting kubo, hindi ba? Opo. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? Paano yun? Kabilin-bilinan po ng Itay. Huwag ko sasabihin kahit kanino. Pero, Nay, ano po bang masama mag-alaga ng mga insekto si Itay? Nunoy, masama ang balak ng Itay mo. At mangyayari ang masama niyang balak dahil sa mga alaga niyang insekto. Ano po? Kaya dapat mapuksa ang mga insekto niyan bago sila makapagsabog ng lagim. Panalo sa bingo, bus, 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 bus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, bus, 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 bus. Bakit mo kayo napailing siya, Elijah? Maaaring totoo ang hinala mo, Amelia. Si Primo po ang may kagagawan sa masamang nangyari kay Masong. Malamang. Yan po ang gusto kong matiyak, kaya naparito uli ako sa inyo, Tia Elijah. Paano po magagamit ni Primo ang mga insekto para makapaghiganti siya sa mga kalugar naming nang agrabyado sa kanya? Ang mga bubuyog, ang mga insektong barang na kinuha ni Primo dito sa bahay ko. Nang hindi ko namalayan, ang mga yon ay maaaring mautusan. Kapag nakaranas sila ng matinding gutom, maaari silang magsabog ng lagim. Tia Elijah? Kahit kamag-anak kong asawa mo, hindi ko maaaring konsentehin ang kamalian niya. Gagawin ko ang dapat kong gawin para mapuksa ang inaalagaan niyang mga insektong barang. Julio, may gumagalaw na naman sa loob ng katawan ko sa paligid ng aking mga sugat. Huwag kang matakot. Huwag kang umiyak, Masong. Habang may gumagalaw sa loob ng katawan ko, lalong kumikirot ang aking mga sugat. Sinundo na ng asawa mo ang albularyong maaaring makatulong sa'yo. Albularyo? Oo. Nagdududa kasi ako na hindi karaniwan ang mga sugat mo. At ang mga gumagalaw sa loob ng katawan mo,
Kaya albularyo ang ipinasundo ko sa misis mo. Julio, huwag mo akong iiwanan. Hindi ako nagagamot, hanggat hindi ako gumagaling. Kapag tiniyak ng albularyo ang hinala ko, sabay kung sino nagpapahirap sa'yo, re-respa ka natin siya para matapos ang paghihirap mo. Julio, bakit? Lalong gumalaw ang paligid ng mga sugat ko. Masong, parang may lalabas sa mga sugat mo. Mga bubuyog, mga insekto lumabas sa mga sugat ko. Ang daming bubuyog lumalabas sa sugat mo. Lalong kumikirot ang mga sugat ko, Julio. Mamamatay na yata ako sa sobrang sakit ng mga sugat ko. Mamamatay na ako! Julio, napakasakit na ng mga sugat kong nilalabasan ng mga bubuyog. Sobra sakit. Malalaman natin kung anong kademonyo ang nangyayari sa'yo, Masong. Malalaman natin. Pagdating ng albularyo yung sinundo ng asawa mo. Lakasan mong loob mo. Hindi ko na matatingalan. Sobrang kirot ng mga sugat ko. Magagamot ka. Ayan. May pumarada ng tricycle sa harap ng bahay niyo. Nasundo na ng asawa mo ang albularyo. Magagamot ka na, Masong. Matatapos na ang paghihirap mo. Masong? Masong? Masong! Ibiyang, uli na ang pagdating yun ng albularyo. Wala na ang asawa mo. Patay na si Masong! Tay, hindi na po kumakain ng mga bubuyog ng malambot na kanin at pinulbos na luya. Iba na ang pagkain gusto nila, Nunoy. Oh? Kaya huwag ka na magdadala rito sa bakanting kubo ng mga dating ipinapakain ko sa mga alaga kong insekto. Ano po ang pagkain gusto ng mga bubuyog? Huwag mo nang alamin. Basta masasabi ko sa'yo, sa tulong ng mga insekto, makapaghihiganti na ako ng mga nang-argabyado sa akin. Patay na po si Mang Masong. Buhay pa si Julio. Si Mang Julio po? Oo. Ang isa sa mga sika na may malaking atraso sa akin. Siya naman ang susunod na magiging biktima ng mga insektong barang. Amelia? Primo? Bakit parang gulat na gulat ka nang makita mo ako? Ano yung ginagawa mo? Wala. Anong wala? Wala. Hindi ka magugulat sa pagdating ko. Kung wala kang ginagawang alam mong hindi ko gusto. Teka. Ano itong pinaghahalo mo sa bote? Suka. At likidong panghugas sa mga pinggan. Lason? Mabagsik na lason ito sa mga insekto. Amelia? Lalasunin mo ang mga alaga kong bubuyog? Hindi! Sinungaling! Hindi! Primo! Binabalaan kita. Huwag mong lalasunin. Huwag mong pakikialaman ang mga alaga kong insekto. Huwag na huwag. Kung ayaw mong madamay ka sa galit ko sa mga taong may malaking atraso sa akin. Kung ayaw mong maging biktima ka rin ng mga insektong barang. Nagalit si Primo nang makita niyang nagtitimpla ako ng lason sa mga insekto. At pinagbantaan pa niya ako na masamang mangyayari sa akin.
na madadamay ako sa galit niya sa mga siga na ng agabyado sa kanya. At baka maging biktima rin ako ng mga insektong parang. Pero hindi niya ako matatakot. At hindi niya ako mapipigil sa gagawin ko. Kahit itinapon niya ang mga nakita niyang insecticide na tinimpla ko. Kaya habang abala siya sa pagtatanim sa kaingin, nagtimpla uli ako ng lason para sa mga insekto. Bago ako nagpunta dito sa bakanting kubo. Ang mga alagang bubuyog ni Primo, lalong dumami. Ang kapal nila. Nagkakalipumpun ang mga insekto sa dingding at bubungan ng kubo. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Gagamitin ko na ang dala kong spray na may mabagsik na lason sa mga insekto. I-sprayan ko na mga bubuyog para mapuksa sila. Ha? Ang mga bubuyog na alaga ni Primo, hindi sila na sa in-spray ko mabagsik na lason sa mga insekto. Hindi ko sila mapuksa. Paano ko ngayon mapipigil naman sa mga balak ni Primo? Paano ko siya mapipigil sa paghihiganti sa mga gusto niyang paghigantihan? Hindi ko mapuksa ang alaga niya, mga bubuyog na nagsasabog ng lagim. Walang kamatayan ang mga insektong barang! Amelia, may kamatayan ng mga insektong barang. Pero hindi po sila tinatabla ng mabagsik na lason sa mga insekto, Tia Elijah. Kaya naparito na ako sa inyo. Hindi tinablan ng insecticide ang mga bubuyog na alaga ni Primo. Dahil hindi sila pangkaraniwang mga insekto. Tia Elijah! Huwag kang mabahala. At huwag ka nang kumilos. Ako na ang kikilos para mapuksa ang mga insektong barang. Ano, Nonoy? Balak puksain ang Lola Elijah mong alaga ko, mga bubuyog. Opo, yun po yung narinig kong sinabi niya kay Inay kanina, Itay. Kaya nga, pinuntahan ko po kayo dito sa kaingin. Mabuti pala naglaro ka kanina sa malapit sa bahay ng tiyahin ko. Taga doon po kasi yung isang kalaro ko. Kaya nga nakita ko po si Inay na nagpunta sa bahay ni na Lola Elijah. At kaya po narinig ko yung pag-uusap nila. Alam ba nilang narinig mo ang pag-uusap nila? Hindi po. Kasi hindi po nila namalayang lumapit ako sa kanilang likuran bago ako nagpatuloy sa paglalaro. Kung inaakala ng nanay mo at ng iyong Lola Elijah na mapipigil nila ang bala kong paghihiganti sa mga kaaway ko, nagkakamali sila. Hoy! Bago pa mapuksa ni Tia Elijah ang mga alaga kong bubuyog, kikilos na ako, Nonoy. Kikilos na ako para mamayang gabi muling magsasabog ng lagim ang mga insektong barang. Primo! Lumabas ka na dyan sa likod ng sagingan! Bilib din naman ako sa talas ng mga mata mo, Julio. Nakakailang tungga pala ako ng alak. Hindi pa ako lasing. Kaya nakilala ka agad kita. Nagmasulyapan kita sa likod ng sagingan. Tarantado ka! Piniliman mo ko, Julio. Bakit nagmamanman ka sa akin habang umiinom ako sa harap ng bahay namin, ha? Gusto mong gulpihin uli kita? Ha? Ano? Hindi mo na ako maargapiado, Julio. Oh, ano yung inilabas mo sa garapon? Garapon ng mga alaga kong insekto. Ha?
Ano yan? Ang daming mga bubuyog! Hindi sila mga ordinaryong insekto, Julio. Ang mga bubuyog na ito ay mga insektong barang. Insektong barang? Mga alaga ko, mga alipin kong insekto. Atakihin niyo si Julio! Patayin niyo siya! Hindi! Kinakakita ko ng mga bubuyog! Sige, mga insektong barang, magpakasawa uli kayo sa laman at dugo ng tao. Ibaon niyo sa katawan ni Julio ang inyong matatalas na pangil. Ipatikit niyo sa kanya ang pagsik ng inyong kamandag. Patayin niyo siya! Magsabog kayo ng lagim! Primo! Pigilan mo ang mga insekto! Bawati mo sila pa sa pagkataka sa akin! Aray ko! Sige, mga alaga ko! Mga insektong barang, sundin niyo ang utos ko! Ang kakagating niyo si Julio, ibaon niyo sa kanyang katawan ang matatalas niyong mga pangil at kamandag. Magpakasawa kayo sa dugo at laman ng tao! Galing! Nanunood sa buong katawan ko ang kirot ng mga kagat ng bubuyog! Galing! Ang sakit! Nababanid ang katawan ko sa sobrang sakit! Primo! Bawa ka sa akin! Ayoko bang mamatay! Sige, mga alipin kong insekto! Huwag niyo siyang tigilan ng kagat hanggang may hininga siya! Wag, Primo! Atakin niyo siya hanggang mamatay! Ano po, Itay? Patay na si Julio? Oo, Nonoy. Naipagiganti na ako ng mga alaga kong insekto sa mga nang agrabyado sa akin. Totoo pala yung sabi niyo? Mapapakinabangan yung mga alagaan yung bubuyog. Dahil ako ang nag-aalaga sa kanila, naging mga alipin ko sila. Mga aliping sunod-sunuran sa anumang iutos ko. Pero kawawa naman po si namang Masong at Mang Julio. Bakit ka maaawa sa mga hayop na yun? Muntik na nila akong pinatay ng gulpihin nila ako. Ngayong nakapagiganti na kayo, titigil na po ba kayo sa pag-aalaga ng mga insekto? Hindi. O? Patuloy niyo pong aalagaan ang mga bubuyog na pumapatay ng tao? Kakasangkapanin ko pa sila. Laban sa iba pang gumawa sa akin ng masama nung araw. Ipapapatay ko sa kanila ang lahat ng aking mga kaaway. Tay, kaya po hinahanap ko kayo kasi nanggaling kanina sa bahay si Lola Elijah. Tapos umalis din po siya nung malaman na wala kayo dun. Bakit nagpunta sa atin ang tiyahin kong yon? Sabi po niya kay Inay, tatapusin na daw po niya yung pagsasabog ng lagim ng mga insektong barang. Hindi niya maaaring pinsalay ng mga alaga kong bubuyog. Tay! Iyan ang sisiguruhin ko, Nonoy. Walang sino mang maaaring pumuksa sa mga insektong barang. Wala. Tela dyan. Primo. Ay. Alam ko kung bakit naparito kayo sa bakanting kubo. Hindi ako papayag na magpatuloy ang pagsasabog ng lagim ng mga alaga mong bubuyog. Lalong hindi ako papayag na puksain ninyo mga alipin kong insekto. Sa ayaw at sa gusto mo, magsasagawa ako ng nararapat na ritual at orasyon para mapuksa ang lahat ng mga insektong barang. Wag! Binabalaan ko kayo, Chaylaja. Apatro.
bago nyo mapuksa ang mga alaga ko insekto. Mga insektong barang! Mga alipin kong insekto! Bago kayo mapuksa ng matandang ito, atakihin niyo siya! Patayin niyo siya! Wag! Wag, Primo! Wag! Wag! Layuan niyo ako! Mga insektong barang! Kayo na rin ang nagganap ng sarili niyong kamatayan, Elijah. Napakasama mo, Primo. Kung hindi kayo nagbalak puksay ng mga alaga kong insekto, hindi kayo mapapahamak. Pati ako, sarili kong kadugo, ipinaatake mo sa mga insekto. Umapatay ng tao. Sorry na lang, Elijah. Pagbabayaran mo ang iyong kapungan. Sorry na lang. Ang mga insekto, barang din ang papatay sa'yo. Walang sino mang makakapinsala sa akin, Elijah. Wala. Hanggang meron akong alipin na mga insektong parang. Nay, bakit ka umahang sa umuwi? Nay, bakit ka umiiyak, anak? Galing po ako sa Bukati Kubo. Sinundan ko po kasi si Itay na magpunta siya dun. Sa bakanteng kubo? Opo. Nagpunta rin doon ang Lola Elijah mo. Kaya po sumunod si Itay kay Lola Elijah dahil nagsumbong po ako sa kanya na pupuksahin po ni Lola Elijah yung mga alagang insekto ni Itay. Pero masama po nangyari. Anong masamang nangyari? Pinakagat po ni Itay sa mga alaga niyang bubuyog si Lola Elijah. Ano? Parang hindi po mapuksahan ni Lola yung mga insekto. Pinapatay po siya ni Itay sa mga bubuyog. Wala na sa wastong katinuan ang pag-iisip ng Itay mo, anak. Natakot na nga po ako sa kanya. Kaya hindi na po ako nagpakita. Dahil po sa malaking awa ko kay Lola Elijah. Patay sarili niyang kadugo. Ipinahamak niya. Huwag lamang mapuksa ang mga alaga niyang insekto. Mas mahalaga nga po kay Itay yung mga insekto. Natatakot na ako, Nonoy. Baka pati tayo. Baka pati ang Itay mo. Mapahamak sa mga insektong barang. Parang may isip ang mga alaga ko insekto. Matapos silang magpakabusog sa laman at dugo ni na Julio at Tia Elijah, parang iisang insekto silang lumipad at dumapo sa dingding nitong bakanting kubo at nagpahinga. Mga insektong pumatay kina Julio at Tia Elijah. Wala akong pananagutan sa pagkamatay nila. Alamin ko kung saan nakatirang iba ko pang mga nakaaway. At lahat silang nagkaroon ng atraso sa akin. Ipapapatay ko sa aking mga alagang insekto. Bakit may isang bubuyog na sumunod sa akin paglabas ko sa pinto ng kubo? Kinagat ako ng insekto. Sakit! Umuhuning bubuyog na kumagat sa akin. Nang humuni ang insektong kumagat sa akin, naglabasan sa kubong iba pang mga bubuyog. Nagliparan sila
pumalibot sa akin. At parang nakaambat sila na umatake sa akin. Mga insektong barang! Mga alipin kong bubuyang magbalik kayo sa kumo! Hintayin niyo ang utos ko! Maghintay kayo kung kailan ko kayo uutusan na magsabog ng lagim! At huwag na huwag kayo magkakamali na ako'y kantin! Igalang niyo ako! Ako ang inyong Panginoon! Inuutusan ko kayo! Magbalik kayong lahat sa loob ng kumo! Sundin niyo ako! Ang mga insektong parang hindi sila sumunod sa utos ko. Sa halip na pumasok sila sa kubo. Parang iisang insekto silang lumipad at lumiya para atakihin ako. Hindi! Huwag mga insekto! Huwag niyo akong kagatin! Huwag! Tay. Parang natutulog lang ang itay mo sa loob ng kabako. Nangyari po yung kinatatakutan niyo, inay. Pati si itay, napahamak sa mga alaga niya insekto. Yan nga ang labis kong pinagtataka, anak. Ang alam ko, sumusunod lamang ang mga insekto sa utos ng itay mo. Kaya napahamak si na Masong, Julio at Elijah. Bakit po kaya pati si itay inatake ng mga bubuyog? Yan ang isang malaking palaisipan, anak. Sino kayang nag-utos sa mga insekto para atakihin si itay? Sino po kaya, inay? Ako, Amelia. Ako. Kayo po? Kaya Elijah? Oo. Kaya lumitaw ang aking kaluluwa rito sa iyong kwarto at nagpakita ako sa iyo para mabatid mo ang tunay na dahilan ng pagkasawi ng iyong asawa. Elijah? Matapos akong mapatay ng mga insektong bara sa utos ni Primo, sumanib ang aking kaluluwa sa isang bubuyog na umatake sa iyong asawa at nag-utos sa iba pang mga insekto na atakihin si Primo upang magwakas na ang kanyang kasamaan. Paano po? Paano po ang mga insektong parang? Babalikan ko sila. At kahit isa na lamang akong kaluluwa, gagawin ko ang nararapat upang magkaroon ako ng katahimikan sa kabilang buhay. Magsasagawa ako ng ritual at orasyon upang mabuksa at mahinto na ang pagsasabog ng lagim ng lahat ng mga insektong barang. Isang kakilakilabot na kasabihan. Ang taong nabubuhay sa lagim. Sa lagim din mamamatay.